Another day at another home improvement serye. And for today, since masyado kami na busy sa pag-asikaso ng mga permits, may time ulit ako sa mga workers namin. At since loaded na po ang aming last quarter ng 2025, sa mga nais magpagawa, lalo na po full renovation, by 2026 na po namin kayo magagawa. Magpa-quote na po kayo at January, pwede na simulan ang permits kung nais nyo magpagawa ng summer. Dahil sa totoo lang po, hindi po kaya ng 2 weeks ang building permit. Just me, huwag kayo magpaniwala kapag nagsabi sa inyo na 2 to 3 weeks may building permit ka na. Kung fence lang ang gagawin, kaya ng 2 weeks. Kung tiles, kahit 1 day, magkaka-permit na po kayo. Pero blueprint, it's 30 to 45 days po. Kaya bago po kayo magpagawa, siguraduhin na meron na po kayo permits para less stress sa pagpasok ng materials, lalo na sa Lancaster. Hindi po basta-basta magpa-home improvement. Kailangan po sumusunod kayo sa rules para everything okay. Para mga workers namin. Nag-hiring pala kami ng general foreman. But syempre, sa meron na kami foreman, kailangan ko ng pangmalakasan na general foreman. Para siya na lang lagi ma-award ko, no? Kasi sa totoo lang po, hindi po madali makahanap ng maayos at maasahan. Higit sa lahat, mapagkakatiwalaan ng workers. Yung hindi ka aabusuhin. Lalo na ako, babae ako. Syempre, mindset nila, babae si Mang Bonita, kayang paikutin. Wala naman po sa kanilang ganyan. Talaga, we make sure ni Boss Mace na mabubuting tao mga workers namin. May mga takot sa Diyos, may mga takot sa Diyos, may takot sa Diyos. Kasi pag may Diyos ka sa puso, takot ka gumawa ng mali o masama. Kaya 100% sure ako na drug-free din po sila. Mukha lang sila mga addict, pero yung iba dyan talaga, nagra-random drug test po kami. At may mga NBI o police clearance po yan sila. Nagpapakilala pala sila dyan, isa-isa. Sabi ko, dito na magsikahan, hindi sa site. Baka mas madami pa napagkwentuhan nila. O kesa na-accomplish nila kung doon pa sila sa site magpakilala isa-isa. Mahirap kasi pagsamahin mga bago at lumang workers. Andyan yung nagpapagalingan kasi thinking ng mga old workers, papalitan na sila. Tapos mga new hire naman, makikisama pa yan hanggang sa pwede nila ma-adapt kung ano meron, positibo man o negatibo. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila na team kami. Grupo tayo, tulungan, walang iwanan. At lahat sila magagaling dahil ayaw ko talaga ng tamad. Kasi ako nga, dami ko nagagawa sa isang araw. Sila pa kaya ng mga lalaki sila. Storytime pala, share ko lang yung experience ko sa mga workers namin. Dati, 2 ang foreman namin. Tapos sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng maayos na foreman para maging maayos mga gawa namin. Tapos yun nga, binigay ni Lord si Foreman Louie. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng team ng workers, yung magagaling. Ayun, binigyan nga ako. Kita nyo naman, magaganda na gawa namin. Nag-level up over the years, lalo na sa cabinets. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo po kami ng lagi ng projects para lagi may trabaho mga workers namin. Mantakin nyo naman kahit na ulan, pinapapasok ko kasi sayang ang isang araw nila kapag wala silang pasok. By God's glory, napapasahod ko naman sila. Tapos, kung binigyan kami ng mga projects ni Lord, syempre hindi maiiwasan na nababawasan mga workers namin. Lalo na yung mga walang tiyaga at naghahangad pa siguro ng mas malaki ang kitain. Kaya nababawasan sila. Pero by God's glory, again, tinanggal niya yun sa amin kasi may dahilan siguro. Para sa akin kasi, hindi ko kailangan ng maraming gawa. Maraming workers. Panalangin ko lang, yung tuloy-tuloy lang ang trabaho namin. Lalo na yung mga workers namin na maayos naman magtrabaho. Kasi maganda na makita mga anak nila, lumalaking maayos, at malulusog. May nabasa nga ako sa Lancaster groups. Sabi ng anonymous participant, ano kaya ang pipiliin niya? Yung marami ang projects or sakto lang ang projects?